Suot ko ang isang lumang polo na nabili ko lang sa SM sa halagang 450 piso. Sa loob ng courtroom sa Quezon City, pinagtawanan ako ng sarili kong asawa. Tiningnan akong biyenan ko na parang isang basura. Isang hamak na mekaniko na walang kwenta sa paningin nila. Ang akala nila tapos na ang laban. Ang akala nila nakuha na nila ang lahat. Ngunit hindi nila alam. Hinayaan ko lang silang maniwala sa sarili nilang kasinungalingan. Nanatili akong tahimik habang nilalait nila ang aking pagkatao dahil sa likod ng marumi kong kamay ay isang lihim na magpapabagsak sa kanilang lahat. 1,227 araw ko itong pinahandaan ng buong tiyaga. Nang banggitin ko ang tunay kong pangalan sa harap ng tamfan, biglang tumahimik ang buong paligid. Ang mapangaping ngiti nga asawa ko ay napalitan ng matinding takot. Sa isang iglap, pumasok ang nga agen ng NBI. Rinig na rinig ang kalansing ng posas habang kinakalatkat siya palabas ng korte. Umiyak. Nagsusumamo. Pero huli na ang lahat. Bago ko ikuwento sa inyo ang buong katotohanan sa likod ng pahihiganting ito, maari bang mag-comment muna kayo kung saang panig kayo ng Pilipinas nanonood ngayon? Gusto ko po kayong makilala. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ang loob ng courtroom Bay ay tila pinong-pino ng tensyon. Rinig na rinig ko ang uhong ng lumang aircon na para bang sumasabay sa kaba ng makatao sa loob. Pero ako ay nanatiling tahimik. Nakaupo lang ako sa aking silya, suot ang aking kupas na asul na polo, ang polong nabili ko lang sa murang halaga sa SM. 427 piso lang ang halaga nito. Isang mumurahing damit para sa isang hamak na mekanikong katulad ko. Sa kabilang paning ng silid, nakita ko si Lourdes, ang aking asawa, o dapat ko bang sabihin, ang babaeng malapit ng maging bahagi ng aking nakaraan. Nakaupo siya ng tuwid, punong kumpiyansa, at may mapangaping tingin sa kanyang mata. Kasama niya ang kanyang abogado, si Ate Gregorio. Isang lalaking ang bawat salita ay binabayaran ng libo-libong piso. Tumayo si Ate Gregorio at muling nagsalita ng may halong pangungutya. Sinabi niya sa harap ng lahat na wala akong kakayahan. Sinabi niya na ang isang mekanikong kumikita lamang ng barya ay hindi karapat-dapat na magpalaki sa aming anak na si Angel. Tumingin siya sa aking damit, pagkatapos ay tumingin siya sa hukom at tumawa ng bahagya. Ang tawang iyon ay punong-puno ang lason, ngunit ang lahat ng iyon ay natigil ng magsalita si Judge Santiago. Si Judge Santiago ay isang babaeng may malalim na karanasan. Maputi na ang kanyang buho at ang kanyang mata ay tila nakakakita ng katotohanan sa likod ng bawat kasinungalingan. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Ginoo, ang wika niya. Bago tayo magpatuloy sa pinal na desisyon, kailangan ko munang kumpirmahin ang iyong pagkakakilanlan para sa opisyal na record ng korte. Huminga ako ng malalim. Ito na ang sandaling hinihintay ko. Ito na ang dulo ng 3 taon kong pagtatago. Ang dulo ng aking pagpapanggap bilang isang talunan. Maaari mo bang sabihin ang iyong buong pangalan? Tanong ni Judge Santiago. Tumayo ako ng dahan-dahan. Inayos ko ang aking murang polo. Tumingin ako ng diritso sa matangang hukom. Ang boses ko ay hindi nanginig. Ito ay malinaw at matatag. Ako po si Vicente Tomar Ramos. Sa sandaling binanggit ko ang panggalang iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng courtroom. Ang panulat ni Judge Santiago na kanina pa nagsusulat ay biglang tumigil. Unti-unti siyang naangat ng tingin sa akin. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kanyang balat na kanina ay medyo namumula, ay biglang naging maputla. Tila nawalan siyang hangin sa baga. Ang kanyang mata, na dati ay puno ng autoridad, ay biglang napuno ng matinding gulat at higit sa lahat ng takot. Maari mo bang ulitin iyon? Ang tanong niya. Sa boses na tila nakahanap ng katiyakan. Vicente Tomas Ramos po, Honorable Judge, ang ulit ko. Lumingon ang hukom sa kanyang sekretarya.
May ibinigay siyang utos na pabulong, ngunit bakit tila ang bilis ng pintik ng pusong lahat? Ang sekretarya ay mabilis na tumayo. Halos matumba pa ang kanyang upuan sa pagmamadali at patakbong lumabas ng silid. Si Lourdes, na kanina ay tawa ng tawa, ay biglang kumunot ang no. Ano ang nangyayari? Ang bulong niya sa kanyang abogado. Bakit ganyan ang reaksyon ng judge? Pangalan lang naman iyon, diba? Hindi siya sinagot ni Ate Gregorio dahil maging siya ay tila nalilito. Ngunit ako, alam ko kung bakit. Dahil ang pangalang Vicente Tomas Ramos ay hindi lang pangalan ng isang mekaniko mula sa Bulacan. Ito ay pangalan ng isang tao na kinatatakutang ng mga korup na opisyal at mga sindikato sa buong Pilipinas. Biglang bumukas ang malaking pinto sa gilid ng korte, hindi lang isa, kundi 4 na kalalakihan ang pumasok. Lahat sila ay nakasuot ng barong at may seryosong mukha. Sa kanilang mga bebang, nakita ko ang nagniningning na patsa ng NBI, ang National Bureau of Investigation. Naglakad sila ng mabilis, hindi sila tumingin sa akin, hindi sila tumingin sa hukom. Ang kanilang destinasyon ay ang mesa kung saan nakaupo si Lourdes. Lourdes Marie Ramos, ang tanong gingrapi nuno eninga ente. Ako iyon. Ano ang kailangan ninyo? Hindi ba ninyo nakikita? May hearing kami dito. Ang sagot ni Lourdes, pilit na ibinabalik ang kanyang matapang na tono, ngunit ang ahente ay hindi natinag. Naglabas siyang isang puting papel. Binitawan na ng korte ang waran para sa iyong pag-aresto. Ikaw ay inaaresto sa kasong conspiracy to commit fraud, pagnanakaw ng pondo ng gobyerno at obstruction of justice. Nagkaroon ngang malakas na bulungan sa loob ngang silid. Ang aking biyanan na si Imelda ay napatayo at nagsisigaw. Impossible iyan. Ang anak ko ay isang iginagalang na direktor. Nagkakamali kayo. Ngunit wala silang nagawa. Mabilis na hinawakan ng isang ahente ang makamay ni Lourdes. Narinig ko ang tunok na 3 taon kong pinagplanuhan. Ang kalansing ng bakal, ang tunok ng posas. Vicente, ang sigaw ni Lourdes habang kinakalatkat siya palabas. Vicente, tulungan mo ako. Ano ang ginawa mo? Ano ang katotohanan? Tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon. Wala akong galit sa aking mamata. Wala ring awa. Ang nakita niya lang ay ang katotohanan. Ang katotohanan ang taong minaliit niya. Ang taong tinawanan niya dahil sa suot nitong murang damit. Ang siya palang magpapabagsak sa kanyang mundo. Nanatili akong nakatayo habang unti-unting nawawala ang kanyang boses sa pasilyo. Tumingin ako kay Judge Santiago. Tumango siya sa akin ng bahagya. Isang tandang ng paggalang na ibinibigay lamang sa mga taong naalay ng buhay para sa hustisya. Sa sandaling iyon, alam ko na ang aking anak na si Angelo ay ligtas na. Ang 3 taon nakpagtitiis. Ang 3 taon nakpagtatrabaho. Sa tayer na punong grasya at dumi ay nagbungga na. Dahil sa huli, hindi ang presyo ngang iyong damit ang magsasabi kung sino ka, kundi ang bigat ngang iyong integridad at ang lakas ng iyong paninindigan para sa katotohanan. Ako si Vicente Tomas Ramos, at ito palanggi, ang simula NG aking kwento. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka. Bakit ang isang hamak na mekaniko ay kilala ng isang hukom? Bakit ako inirerespeto ng maahente ng NBI? Para maintindihan ninyo ang lahat, kailangan nating bumalik sa nakaraan. Kailangan nating balikan ang mga araw kung kailan hindi pagrasa ang nakadikit sa aking mga kamay. 3 taong ba ako ang hulo sa korte? Noong nga panahong iyon, hindi mapiyesa ang sasakyan ang hawak ko araw-araw, kundi mahahalagang dokumento. Mga papel na nagpapakita kung saan itinatago nga masasamang tao ang kanilang nakaw na yaman. Ako si Vicente Tomas Ramos. Sa mundo ngang batas at investigasyon, kilala ako bilang isa sa mga pinakamagaling na senior investigator ng AMLAC, ang Anti-Money Laundering Council ng Pilipinas. Ang trabaho ko noon ay habulin ang mga malalaking isda. Ang mga taong nagnanakaw ng bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan. Ang mga negosyantang gumagamit ng mga pekeng kumpanya para linisin ang kanilang maruming pera. Magaling ako sa trabaho ko. Siguro ay dahil mahal ko ang bayan at dahil gusto kong maging maayos ang kinabukasan ng aking anak.
Malayo ang buhay ko nun sa buhay ko bilang mekaniko. Suot ko ay laging plansadong barong Tagalog. O kaya ay mayos na suite. Malaki ang aking kinikita. Buwan-buwan, sumasahod akong mahigit 150,000 piso. Mayroon kaming magandang bahay sa isang tahimik na subdivision sa Antipolo. May 2 kaming sasakyan. Mayos ang lahat. Pero higit sa pera, masaya ang pamilya ko. O akala ko ay masaya kami. Si Lourdes, ang aking asawa. Napakabait niya nun. Siya ang liwanag ng aming tahanan. Siya ang babaeng pinangakuan kong habambuhay na katapatan. At ang aming anak na si Angel, siya ang lahat para sa akin. Naalala ko pa, tuwing linggo, sabay-sabay kaming nagsisimba sa cathedral. Pagkatapos ay kakain kami sa labas. Masayang nakukwentuhan habang kumakain ng paborito naming halo-halo. Tawanan, kulitan. Wala akong mahihiling pa sa Panginoon. Akala ko, iyon na ang buhay na tatandaan ko hanggang sa huling hininga. Ngunit ang lahat ay nagsimulang makbago. Noong Setyembre ng taong 2021, iyon ang araw na masayang umuwi si Lourdes. Mayroon daw siyang bagong trabaho. Isang napakalaking pagkakataon sa Prestige Communications. Isang kumpanya sa Makati na hawak ng isang kilalang negosyante, si Ricardo C. Vicente. Sabi ni Lourdes sa akin noon, ito na ang pagkataong hinihintay ko. Sabi ni Ricardo, gagawin niya akong senior director. Triple ang ibibigay niyang sahod sa akin. 300,000 piso. Iyon ang paunang alok sa kanya. Pakalipas lang ilang buwan, umakyat ito sa 500,000 hanggang sa umabot ng 700,000 piso kada buwan. Sino ba naman ang hindi masisilaw sa ganoong kalaking pera? Bilang isang investigator, may kakaiba akong naramdaman. May kung anong tinik sa aking dibdib. Masyadong mabilis ang pag-angat. Masyadong malaki ang halaga para sa isang simpleng kumpanyang marketing. Pero pinili kong manahimik. Pinili kong maging masaya para sa aking asawa. Sabi ko sa sarili ko, Vicente, baka masyado ka lang mapaginala dahil sa trabaho mo. Hayaan mong magtagumpay ang asawa mo. Iyon ang pinakamaling desisyon na nagawa ko. Dahil doon nagsimula ang lamat. Si Lourdes. Ang babaeng dati ay kontento na sa simpleng hapunan ay biglang nagbago. Nagsimulang mapuno ang aming kwarto ng mga mamahaling bag, mga Louis Vuitton, mga Hermes. Ang kanyang sapatos ay naging mas mahal pa kaysa sa aming buwan ng upa nun. At ang mas masakit, hindi na siya umuwi ng maaga. Maraming trabaho, Vicente, ang lagi niyang dahilan. Kailangan kong tapusin ang mga reports para kay Ricardo. Unti-unti, nawala ang aming nga bonding. Nawala ang aming nga linggo. Nawala ang asawang nakilala ko. Naging malamig siya. Naging mapang-api ang kanyang nga salita. Bakit ba ang bagangang paangat mo sa amlak? Ang madalas niyang itanong sa akin ng may halong pait. Tingnan mo ako. 1 taon pa lang ako sa Prestige. Pero ang kinikita ko ay mas malaki pa sa kinikita mo sa loob ng 10 taon. Nasasaktan ako. Pero tinitiis ko. Tinitiis ko para kay Angel. Ayaw kong lumaki ang anak ko na wasak ang pamilya. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalalim ang hinala ko. Sinimulan kong gamitin ang aking kakayahan para tignan ang kumpanyang kinabibilangan niya. At ang nahanap ko ay nakpayanak sa aking mundo. Ang Prestige Communications ay hindi isang normal na kumpanya. Ito ay isang prente. Isang malaking tabing para sa mga illegal na transaksyon ni Ricardo C. At ang masakit na ang siyang pumipirma sa mga dokumentong iyon. Siya ang ginagamit ni Ricardo para ilipat ang bilyon-bilyong piso sa mga bank account sa ibang bansa. Hindi ko alam kung alam ba ni Lourdes ang kanyang ginagawa o baka naman alam niya. Pero mas pinili niya ang yaman kaysa sa katuwiran. Doon ko napagtanto,
na hindi ko basta-basta pwedeng arestuhin si Ricardo C. Masyado siyang makapangyarihan. Marami siyang koneksyon sa gobyerno. Kung gagawin ko ito ng mabilisan, mawawala ang mga ebidensya at baka saktan nila ang anak ko. Kailangan kong maging matalino, kailangan kong maging pasensyoso, kaya naman. Gumawa akong isang plano. Isang planong hihingi ng napakalaking sakripisyo. Kailangan kong mamatay sa paningin nila, hindi ang pisikal na kamatayan, kundi ang kamatayan ng aking dangal at pangalan. Nag-resign ako sa AMLAC. Ginamit ko ang dahilan na personal na problema at depresyon. Hinayaan kong isipin ng lahat, lalo na ni Lourdes, na ako ay isang lalaking nawalan ng direksyon sa buhay, isang lalaking sumuko na. Iyon ang simulangang aking pagiging talunan. Naging mekaniko ako, nagtrabaho ako sa isang talyer sa Bulacan. Hinayaan kong madumihan ang aking nga kamayng langis at grasa. Hinayaan kong tawanan akong pamilya ni Lourdes. Hinayaan ko silang isipin na sila ang nanalo. Dahil alam ko, habang sila ay nagsasaya sa kanilang nakaw na yaman, ako ay dahan-dahang nagahabingang isang lambat. Isang lambat na walang sinumang makakatakas. Ang akala nila, ako ay isang asawang walang kwenta. Ang hindi nila alam, ako pa rin si Vicente Tomas Ramos. At ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang palapit sa kanilang pagbagsak. Titiisin ko ang lahat. Titiisin ko ang sakit na makitang lumalayo ang loob sa akin ni Angel. Titiisin ko ang bawat pangungutya. Dahil sa huli, ang katotohanan ang mananaig. At kapag dumating ang araw na iyon, walang perang makakapagligtas sa kanila. Ito ang aking sakripisyo. Ito ang aking laban. At hindi ako titigil hanggat hindi nababawi ang lahat. Sinasabi nila na ang huling nakakaalam ng katotohanan ay ang taong pinagtataksilan. At sa kaso ko, totoo iyon. Noong nga panahong iyon, nabulag akong tiwala. Nabulag ako ng pagmamahal. Ang trabaho ni Lourdes sa Prestige Communications ay unti-unting lumamon sa kanyang pagkatao. Ang dating babaeng simple at mapagmahal ay tila naging isang estranghero. Ang bahay namin sa Antipolo, na dati ay punong tawanan, ay naging tahimik at malamig. Nagsimulang dumating ang magabi na hindi na siya umuuwi. Kapag tinatanong ko siya, lagi siyang galit. Sasabihin niya na kailangan niyang samahan si Ricardo C. sa dinner meeting. Sasabihin niya na kailangan niyang asikasuhin ang mga malalaking kliyente sa Makati. Isang gabi, noong Oktubreng taong 2021, maaga akong umuwi. Dapat ay nasa isang seminar ako sa Baguio, pero nakansela ang aking flight dahil sa masamang panahon. Gusto ko sanang isurpresa ang aking mag-ina. Bumili pa ako ng paboritong ensaymada ni Lourdes at pasalubong para kay Angel. Pagdating ko sa tapat ng aming bahay, may nakita akong isang mamahaling sasakyan, isang itim na Mercedes-Benz. Alam ko kung kanino ang sasakyang iyon, kay Ricardo C. iyon. Dahan-dahan akong pumasok sa loop, tahimik ang buong bahay. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tibok ng sarili kong puso, isang tibok na tila nagbabala sa akin, na ang buhay ko ay hindi na magiging katulad ng dati. Pag-akyat ko sa ikalawang palapag, nakita ko ang pintuan ng aming kwarto. Bahagya itong nakabukas. At doon ko nakita ang katotohanang dumurog sa aking pagkatao. Nakita ko ang asawa ko, ang babaeng pinakasalan ko sa harap ng Diyos, kasama ang kanyang amo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, hindi ako makagalaw. Ang ensaymadang dala ko ay nalaglag sa sahig. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang langit sa aking ulo. Nang mapansin nila ako, walang gulat sa mga mata ni Ricardo C. Walang takot, sa halip. Nakita ko sa kanyang mukha ang isang nakakainsultong ngiti. Ang ngitingeng isang taong tingin sa sarili ay hari. At ang tingin sa akin ay isang langgam na pwedeng tapakan. Dahan-dahan siyang tumayo.
Inayos niya ang kanyang mamahaling polo na gawa sa seda. Amoy na amoy ko ang kanyang pabango. Isang pabangong napakamahal, pero para sa akin ay amoy ng kabulukan. Vicente, ang sabi niya sa isang mahinahong boses, na tila ba wala siyang ginagawang masama. Matalino kang tao. Alam mong nangyayari ang maganitong bagay. Ang makataong nasa posisyon natin ay kailangang maging praktikal. Tiningnan ko si Lourdes. Inaasahan ko na iya siya. Inaasahan ko na hihingi siya ng tawad. Pero nakamali ako. Tumayo siya at tiningnan ako ng diritso sa mata. Walang bahit ngang pagsisisi. Ang nakita ko sa kanyang mamata ay pandidiri. Pandidiri sa akin. Huwag mo kaming tingnan ng ganyan. Vicente, ang sabi niya, matagal na tayong tapos. Hindi mo lang matanggap na ang isang katulad mo ay hindi na sapat para sa isang katulad ko. Ang bawat salita niya ay parang isang kutsilyong unti-unting humihiwa sa aking puso. Lumayas kayo sa bahay ko, ang tanging nasabi ko. Ang boses ko ay mababa, pero punong ng put. Lumayas kayo, bago ko pa makalimutan ang sarili ko. Tumawa si Ricardo. Isang tawang nakakapanindig balahibo. Bahay mo? Vicente, tignan mo ang paligid mo. Sino ba ang nagbabayad ng mabil dito? Sino ba ang nagbigay kay Lourdes ng buhay na hindi mo kayang ibigay? Pagkatapos ay lumingon siya kay Lourdes at hinawakan ang kamay nito. Hayaan mo na siya. Marami pa tayong dapat asikasuhin sa opisina. Nang makaalis si Ricardo, naiwan kaming dalawa ni Lourdes. Inaasahan ko ang isang paliwanag, pero ang hinarap niya sa akin ay isang papel. Gusto ko ang diborse, ang sabi niya nang walang kaabog-abog. At gusto ko ang bahay na ito. Gusto ko rin ang custody ni Angel. Huwag mo nang subukang lumaban, Vicente. Alam mo kung sino ang abogado ni Ricardo. Kaya nilang ubusin ang lahat nga mayroon ka sa loob lang ng isang linggo. Tumingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na mukha ni Lourdes. Hindi na siya ang babaeng minahal ko. Siya ay naging anino na lamang ng kasakiman ni Ricardo C. Ibibigay mo ba sa akin ang divorce? Ang tanong niya muli. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ko ang aking nga mata. Sa sandaling iyon, ang sakit ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang sagot ko. Ibibigay ko ang gusto mo. Nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mukha. Siguro ay akala niya ay luluhod ako. Siguro ay akala niya ay magmamakaawa ako. Pero tandaan mo ito, Lourdes, ang dakdak ko. Hindi dahil sumusuko ako, kundi dahil gusto kong makita mo. Kung gaano kataas ang babaksakan mo kapag nalaman mo ang katotohanan. Tumawa siya ng mapait. Ang katotohanan? Ang katotohanan ay wala kang kwenta, Vicente. Isa ka lang hamak na investigator na kumikitang barya. Habang kami ni Ricardo, kami ang may hawak ng mundo. Umalis siya ng gabing iyon. Dala ang lahat ng kanyang nga gamit. Dala ang kanyang nga pangarap na binuo sa kasinungalingan. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng aming kwarto, sa gitna ng katahimikan. Doon, sa dilim gabing iyon, nangako ako sa aking sarili. Nangako ako para kay Angel. Hindi ko hahayaan na ang kasamaan ang manalo. Hindi ko hahayaan na ang pera ni Ricardo C. ang magdikta ng hustisya sa bansang ito. Akala nila ay natalo na nila ako. Akala nila ay tapos na si Vicente Tomas Ramos. Ang hindi nila alam, ang pagtataksil na ito, ang siyang magiging mitsa ngang kanilang pahantong sa bilangguan. Dahil ang mga taong makapangyarihan ay may isang malaking kahinaan, ang kanilang kayabangan. Akala nila ay hindi sila pwedeng mahulog. Akala nila ay sapat na ang kanilang pera para takpan ang kanilang makasalanan, pero nakamali sila. Mula sa gabing iyon, sinimulan ko ang aking pagpapanggap. Sinimulan ko ang aking pagiging talunan. Hinayaan ko silang isipin na sila ang nanalo. Dahil ang tunay na investigador ay hindi lumalaban ng harapan kapag alam niyang dehado siya.
Naghihintay siya, nagmamasid, at kapag nakuha na niya ang lahat ng ebidensya, doon siya lilitaw. Haharapin ko ang bawat pangungutya, haharapin ko ang bawat kahihiyan, dahil alam ko, balang araw, si Lourdes at si Ricardo C. ay luluhod din sa harap ng batas. Ito ang sakit na naging lakas ko. Ito ang pagtataksil na naging armas ko. At sisiguraduhin ko na sa huli, ang tawa nila ay mapapalitan ng maluha ng pagsisisi. Maghihintay ako kahit gaano pa katagal, kahit gaano pa kahirap, dahil ang hustisya, kahit mabagal, ay laging dumarating sa tamang panahon. At ang panahong iyon ay malapit na. Naiwan akong mag-isa sa loob ng aming bahay, sa gitna ng katahimikang ng gabi. Ang sakit na naramdaman ko nang makita ko, si Lourdes kasama si Ricardo C. ay unti-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi ako pwedeng maupo lang at umiyak. Hindi ako pwedeng maging biktima lang. Mayroon akong isang sandata na hindi nila kayang makuha sa akin. Iyon ay ang aking kakayahan bilang isang investigator. Pumasok ako sa aking maliit na opisina sa loob na bahay. Binuksan ko ang aking laptop. Inayos ko ang aking salamin at huminga ng malalim. Sa mundong krimen, laking may isang bahay na hindi nagsisinungaling. Ang matao ay pwedeng mag-imbento ng kuwento. Ang matao ay pwedeng magtago ng damdamin. Pero ang pera ay laging nag-iwan ng bakas. Sinimulan kong pag-aralan ang Prestige Communications. Sa labas, mukha itong isang matagumpay na kumpanya sa Makati. Marami silang mga kliyente, marami silang mga billboard sa EDSA, pero habang tinitignan ko ang kanilang mga financial records, nagsimulang lumitaw ang mga butas. May mga kumpanyang nagbabayad sa kanilang ng milyon-milyong piso para sa mga serbisyong hindi naman malinaw, mga kumpanyang walang maopisina, mga kumpanyang rehistrado lamang sa mga malalayong probinsya o kaya ay sa ibang bansa. Sa aming trabaho sa AMLAC, tinatawag namin itong mga shell companies. Mga kumpanyang parang balat lang ng itlog. Maganda sa labas, pero walang laman sa loob. Ginagamit ang ito para itago ang pinanggalingan ng pera. Habang lumalalim ang aking paghahanap, lalong lumalaki ang manumero. Hindi lang ito usapin ng libo-libo. Hindi lang ito daan-daang libo. Pinag-usapan natin dito ang bilyon-bilyong piso. Nakita ko ang wire transfer na umabot sa 50 milyong piso, 100 milyong piso, nalabas-pasok sa account ng Prestige Communications. Ang perang ito ay nanggagaling sa mga hina-hinalang source at dahan-dahang nilalaba upang magmukhang malinis na kita mula sa negosyo. Ito ay isang higanteng money laundering network. Isang sindikato na gumagamit ng marketing bilang tabing sa kanilang mailegal na gawain. Ngunit, habang tinitignan ko ang mga digital na pirma sa bawat transaksyon, doon ko naramdaman ang isang matinding hapdi sa aking dibdib. Isang hapdi na mas masakit pa kaysa sa pagkakahuli ko sa kanila sa kwarto. Ang bawat invoice, ang bawat approval ng mga malalaking transfer na iyon ay may isang pangalang nakalagay. Lourdes Marie Ramos. Sana ay nakamali lang ako. Sana ay nagamit lang ang pangalan niya nang hindi niya alam. Gusto kong maniwala na biktima lang siya ni Ricardo C. Gusto kong isipin na pinilit lang siya o kaya ay niloko. Ngunit ang maebidensya ay hindi nagsisinungaling. Nakita ko ang ma-email mula sa kanyang personal na account. Nakita ko ang mausapan nila ni Ricardo tungkol sa kung paano itatago ang matransaksyon ito mula sa mamatanga BIR at MLEC. Hindi siya biktima. Siya ang utak sa likod ng operasyon. Siya ang gumagawa ng mapaking dokumento. Siya ang nakikipag-ugnayan sa mabangko sa labas ng bansa. Ang asawa ko, ang babaeng pinakakatiwalaan ko sa lahat ng bagay, ay ang siyang nagpapatakbo ng maruming negosyong ito. Napahilik ako sa aking upuan at napapikit ng mariin ang imahe ni Lourdes na nagluluto na almusal para kay Angel,
ang imahe niya na tumatawa habang nanonood kaming telebisyon. Lahat ngang iyon ay tila nabahiran ngang dumi. Paano niya nagawa ito? Paano niya nagawang itaya ang kinabukasan ng aming pamilya para lang sa mga mamahaling bag at alahas? Naisip ko si Angel, ang aming munting anghel. Ano ang mangyayari sa kanya kapag nalaman ng buong mundo na ang kanyang ina ay isang kriminal? Ano ang mangyayari kapag pumasok na ang mga autoridad at kinumpiska ang lahat ng mayroon kami? Doon ko napaktanto ang bigat na aking tungkulin. Kung ilalabas ko ang mga ebidensyang ito ngayon, mahuhuli si Lourdes. Pero kasama niyang mawawala ang lahat ng mayroon si Angel. At higit sa lahat, baka makatakas si Ricardo Say. Dahil ang mga katulad ni Ricardo, laging may nakahandang sakripisyo. At sa pagkakataong ito, si Lourdes ang magiging sakripisyo niya. Kailangan kong maging mas matalino kaysa sa kanila. Kailangan kong kumuha ng mas maraming ebidensya na magduduktong kay Ricardo sa bawat sentimong ninakaw nila. Hindi sapat na mahuli lang si Lourdes. Kailangang maputol ang ulo ngahas. Sa gabing iyon, sa gitna nga aking pihati, gumawa akong isang sumpa. Ipagpapatuloy ko ang aking investigasyon. Sa paraang hindi nila mapapansin. Magiging isang anino ako sa kanilang buhay. Magpapanggap akong talunan. Magpapanggap akong walang alam. Hahayaan ko silang isipin na nakuha na nila ang lahat. Hahayaan ko silang magsaya sa kanilang mabilyon. Dahil bawat pirma na ginagawa ni Lourdes, bawat transfer na inaaprubahan niya, ay dinadagdagan ko sa aking listahan. 3 taon. Iyon ang ibinigay kong palugit sa aking sarili. 3 taon para buuin ang pinakamalaking kaso ng money laundering sa kasaysayan ng bansa. Masakit makitang unti-unting lumalayo ang loob sa akin ni Angel dahil iniisip niya na ako ay isang amang walang silbi. Masakit marinig ang pangungutya ng pamilya ni Lourdes tungkol sa aking pagiging mekaniko. Pero tinitiis ko ang lahat dahil ang bawat gabi na nakpupuyat ako sa harap ng komputer. Ang bawat dokumentong kinokopya ko ng palihim ay isang hakbang para sa kaligtasan ni Angel. Gusto kong lumaki ang anak ko na alam ang pagkakaiba ng tama sa mali. Gusto ko siyang may layo sa maruming mundong kinabibilangan ng kanyang ina. Ang akala ni Lourdes, ang akala ni Ricardo Say ay bulak ako. Ang akala nila ay sapat na ang kanilang pera para mabili ang katahimikan at ang batas. Pero nakakamali sila dahil sa likod na bawat numero na nakikita ko rin ang kanilang bilangguan. Magmamasid ako, maghihintay ako, at kapag dumating ang tamang panahon, ipapakita ko sa kanila na ang katotohanan ay hindi kailanman mababayaran ng kahit anong halaga ng salapi. Ito ang simulang aking lihim na laban, at hindi ako titigil hanggat hindi nabubunyak ang lahat. Alam niyo po, sa buhay nating mga Pilipino, madalas nating marinig ang kasabihan na kapag ang puno ay mabunga, ito ay laging binabato. Pero paano kung ang nambabato sa iyo ay ang mataong dapat sana ay nakpoprotekta sa iyo? Matapos kong matuklasan ang dumi sa likod ng Prestige Communications at ang pagkakasangkot ng asawa kong si Lourdes, hindi ako nakatulog ng mayos. Sa gabi, nakatingin lang ako sa kisame ng aming bahay. Nag-isip, nagtitimbang. Bilang isang senior investigator ng AMLAC, alam ko kung paano gumagalaw ang batas. Pero alam ko rin kung paano ito nababaluktot ng mga taong may pera. Si Ricardo Sy, hindi siya basta-bastang kalaban. Ang kanyang nga galamay ay nasa lahat ng dako, sa mga bangko, sa mga opisina ng gobyerno, maging sa mga matataas na posisyon na hindi natin inaasahan. Ang tawag natin doon ay palakasan, at sa larong iyon, dehado ako. Kung magpapatuloy ako sa aking investigasyon habang suot ang aking badge, siguradong malalaman nila. Isang tawag lang ni Ricardo sa kanyang makoneksyon at bukas. Wala na akong trabaho o mas malala pa, baka mawala rin ang aking buhay. At paano na si Angel?
Paano na ang aking anak kung wala na ako? Kaya naman. Doon ko nabuo ang isang desisyon. Isang desisyon na babago sa aking kapalaran. Kailangan kong maging invisible. Kailangan kong maglaho sa paningin nila. Pumunta ako sa aking boss at mentor, si Lolo Efren. Siya ay isang matapat na opisyal na malapit ng magretiro. Sa isang maliit na karinderya kami nakita. Malayo sa mga matanga kasamahan namin sa trabaho. Vicente, ang sabi ni Lolo Efren sa akin habang humihigop ng mainit na kape, masyadong mapanganib ang tinatahak mong landas. Ang maebidensyang hawak mo ay parang isang bomba na pwedeng sumabo sa mukha mo. Alam ko po, Lolo Efren, ang sagot ko. Kaya nga po, kailangan kong mawala. Gusto kong isipin nila na sumuko na ako. Gusto kong maniwala si Lourdes na ako ay isang talunan. Tumingin sa akin si Lolo Efren ng may halong paghanga at pag-alala. Anong plano mo? Magre-resign ako. Ang sabi ko ng may paninindigan. Gagawa ako ng eksena. Hahayaan kong isipin ng lahat na nagkaroon ako ng nervous breakdown dahil sa pakikipaghiwalay ni Lourdes. Na nawalan akong gana sa buhay, na naging pabaya ako. Iyon ang simula ng aking pagpapanggap. Kinabukasan. Nakain ako ng aking resignation letter. Maraming nagulat. Maraming nang hinayang. Ang sahod kong 150,000 piso kada buwan. Ang aking magandang posisyon. Ang aking kinabukasan sa gobyerno. Lahat iyon ay itinapon ko sa basura. Para sa mga kasamahan ko, balif na ako. Para kay Lourdes, isa na akong basura na wala ng pakinabang. Iyon. Iyon ang eksaktong gusto kong mangyari. Lumipat ako sa isang maliit at lumang apartment sa Bulacan. Malayo sa Rangiangang Makati. Malayo sa ingayng Antipolo. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa akin bilang si Vicente Tomas Ramos ng MLEC. Nahanap akong trabaho sa isang talir. Ang talir ni Berting. Mula sa pahawak ng bilyon-bilyong dokumento, naging trabaho ko ang humawa ng makalawanging wrench at tornilyo. Mula sa amoy ng mamahaling kape sa opisina, naging amoy ko ang langis, grasa, at usok ng malumang jeepney. Ang aking kinikita? 500 piso sa isang araw. Kung minsan, mas mababa pa kapag walang masyadong nagpapaayos ng sasakyan. Ito ang aking sakripisyo. Sinasabing makapitbahay ko. Sayang naman si Vicente. Dati raw ay malaki ang posisyon niyan sa Maynila. Ngayon, heto, madungis na mekaniko na lang. Tinisyos ko ang lahat na iyon. Tinisyos ko ang sakit na likot tuwing gabi. Tinisyos ko ang dumi sa aking makakuko na hindi na malis-alis ng sabon. Pero sa gabi, kapag sarado na ang talyer, at lahat ay tulok na. Binubuksan ko ang aking lihim na computer. Doon, sa dilim ng aking maliit na kwarto, nagpapatuloy ang aking tunay na trabaho. Gamit ang ma-encrypted na koneksyon. Dahan-dahan kong pinapasok ang ma-account ng Prestige Communications. Dahil iniisip nila na isa na lang akong hamak na mekaniko, hindi na nila ako binabantayan. Para sa kanila, wala na akong banta. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ni Ricardo Say, habang sila ay nagsasaya sa mga party. Habang si Lourdes ay bumibili ng mga bagong alahas gamit ang nakaw na pera, ako naman ay tahimik na kumukuha ng screenshots. Kumukuha ng mga bank records. Binubuo ko ang mapangang kanilang krimen, piraso sa piraso. Ngunit ang pinakamahirap na bahagingang sakripisyong ito ay ang aking anak na si Angel. Tuwing linggo, kapag sinusundo ko siya, nakikita ko ang lungkot sa kanyang nga mata. Nakikita niya ang tatay niya na suot ang lumang t-shirt, ang tatay niya na hindi na siya may bilingang nga mamahaling laruan. Ba? Ang sabi ni Angel sa akin isang beses habang kumakain kami ng fishball sa tabi ng kalsada, sabi ni Mama, hindi ka na raw po babalik sa dati mong trabaho. Sabi niya, tamat ka raw po. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Gusto kong yakapin siya at sabihin, Anak, ginagawa ko ito para sa iyo.
para maging malinis ang pangalan natin. Pero kailangan kong manahimik. Nginisiyan ko lang siya at sinabi, Angel, ang mahalaga ay makasama tayo, ang mahalaga ay mahal kita. Minsan, nakita ko si Lourdes na nakasakay sa kanyang bagong sasakyan. Huminto siya sa tapat ng talyer. Ibinalita niya sa akin, nang may halong pangungutya, na balak na niyang ipakasal si Angel kay Ricardo C. bilang anak. Tignan mo ang sarili mo, Vicente, ang sabi niya habang nakatingin sa aking madungis na kamay. Isang mekaniko, wala kang may bibigay na kinabukasan sa anak natin. Hayaan mo na kaming maging masaya. Hindi ako sumagot. Tinanggap ko ang lahat ng kanyang masasakit na salita. Hinayaan ko siyang isipin na nanalo na siya. Dahil alam ko, ang bawat patak ng pawis ko sa talyer, ang bawat pangungutya na tinatanggap ko, ay bahagi ng aking plano. Isang hakbang pabalik para makakuha ng buwelo. At kapag dumating ang tamang panahon, 3 hakbang pasulong ang gagawin ko. At sa pagkakataong iyon, wala nang makakapigil sa akin. Titiisin ko ang 1/227 na araw na ito. Dahil ang hustisya ay hindi minamadali. Ang katotohanan ay parang ginto, kailangan mo munang dumaan sa matinding apoy bago ito kuminang. Maghihintay ako. Magtatrabaho ako sa talyer. At sa takdang panahon, makikita nila kung sino ba talaga ang tunay na talunan. Ito ang aking panata, ito ang aking laban para sa katotohanan, para kay Angel, para sa aking dangal. Magpapatuloy ako sa ilalim ng init ng araw at sa dumi ng grasa hanggat hindi ko natatapos ang aking misyon. 1,227 araw. Para sa marami, ito ay isa lamang numero, pero para sa akin ang bawat araw na iyon ay nakaukit sa aking balat. Ang bawat araw na iyon ay may amoy grasa, may lasang alikabok, at may habding sugat. 3 taon at 4 na buwan. Iyon ang tinagal ng aking pagtatago sa dilim. Sa loob ng panahong iyon, ang buhay ko ay nahahati sa 2 sa umaga. Ako ang mekanikong si Vic, ang lalaking laging nakasuot ng madungis na t-shirt, ang lalaking laging may itim sa ilalim ng mga kuko, ang lalaking tinitignan ng mga tao ng may halongawa. Tuwing 5:00 umaga, gising na ako. Naririnig ko na ang tilawak na manok sa tapat na aking maliit na paupahan sa Bulacan. Isang maliit na kwarto, na ang dingding ay tila bumibigay na sa kalumaan. Dun ako nakatira, walang aircon, walang malambot na kama, isang banik lang at isang lumang electric fan na maingay pa sa motor ng jeepney. Pagdating ko sa talyer ni Berting, magsisimula na ang aking kalbaryo. Ang init ng araw sa talyer ay tila sumusubok sa aking pasensya. Maghapon akong nakayuko sa ilalim ng sasakyan. Nagpapalit ng langgis, nagayos ng preno, humahawa ng mga kalawanging piyesa. Minsan, napapatingin ako sa aking makamay. Ang makamay na ito, dati ay humahawa ng mga sensitibong dokumento ng gobyerno. Ngayon, puno na ito ng kalyo. Ngunit ang hirap ng trabaho ay walang-wala kumpara sa sakit ng pangungutya. Naalala ko noong isang hapon. Huminto ang isang makintab at bagong SUV sa tapat ng talyer. Bumaba si Lourdes kasama si Ricardo Say. Nakasuot sila ng gadamit na ang halaga ay katumbas ng isang taong sahot ng isang ordinaryong manggagawa. Tumingin sa akin si Lourdes. Tinakpan niya ang kanyang ilong gamit ang isang panyo na gawa sa mamahaling tela. Vicente, sabi niya ng may halong pandidiri, amoy langis ka na pati sa pananalita mo. Tignan mo ang sarili mo. Hindi ka ba nahihiya na ito na lang ang narating mo? Tumawa si Ricardo Say, isang tawang parang kislap ngang patalim. Hayaan mo na siya, Lourdes. May mga tao talagang ipinanganak para maging taga-silbi. Diyan siya bagay, sa dumi, sa basura. Tinis ko iyon. Hindi ako sumagot. Ibinaba ko ang aking tingin at nagpatuloy sa pagayos ng makina. Sa lub-lub ko,
Sinasabi ko sa aking sarili, magtiis ka, Vicente, kaunti na lang, kaunti na lang. Pero ang pinakamabigat na krus na binuhat ko ay ang aking anak, si Angel. Tuwing linggo, kapag sinusundo ko siya para mamasyal, nararamdaman ko ang distansya sa pagitan naming dalawa. Isang distansyang hindi kayang tawirin ng kahit anong yakap. Nakikita ko siya sa kanyang magandang uniform sa school, isang paralan na si Ricardo C. ang nakbabayad. Nakikita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata kapag kasama niya ako sa harap ng kanyang mga kaibigan. Minsan, tinanong niya ako habang kumakain kaming sorbetes sa park, "Ba, totoo po ba ang sabi ni Mama? Na kaya ka raw po na-resign ay dahil hindi mo na kaya ang pressure na naging mahina ka raw po?" Ang tanong na iyon ay mas masakit pa sa kahit anong sampal. Gusto kong sabihin sa kanya na, "Anak, hindi ako mahina. Ako ang pinakamalakas na taong makikilala mo dahil tinitiis ko ang lahat ng ito para sa iyo." Pero nginisiyan ko lang siya. Pinunasan ko ang dumi sa kanyang pisngi gamit ang aking malinis na panyo, ang tanging bagay na nananatiling maayos sa akin. "Angel, maniwala ka sa akin. Darating ang araw, maintindihan mo rin ang lahat. Ang mahalaga, mahal na mahal kita." Tumalikot siya at tumingin sa malayo. Alam kong hindi siya naniwala. Alam kong sa tingin niya, ang tatay niya ay isang talunan, isang taong sumuko sa hamong buhay. At iyon ang pinakamasakit na bahagi ng aking pagpapanggap, ang maging kontrabida sa paningin ng taong pinakamahal ko. Ngunit sa kabi, kapag ang buong mundo ay tulok na, doon nagsisimula ang aking tunay na misyon. Inilalabas ko ang aking lihim na laptop mula sa ilalim ng sahig. Ikinakabit ko ito sa isang satellite connection na hindi masusubaybayan ng sinuman. Doon, sa dilim ng aking kwarto, muli akong nagiging si Vicente Tomas Ramos, ang investigator, ang mangangaso, sa loob ng 1,227 araw. Unti-unti kong binuo ang aking ebidensya. Bawat wire transfer, bawat pekeng invoice, bawat lihim na pag-usap ni Lourdes at Ricardo Say, lahat iyon ay itinatala ko. Lahat iyon ay may dokumento. Nakita ko kung paano nila nilulustay ang pera ang bayan. Nakita ko kung paano sila nagpapayaman sa gitna ng hirap ng marami. Ang bawat sentimong ninakaw nila ay may katumbas na luha sa aking nga mata. May gagabi na gusto ko ng sumuko. May gagabi na pagod na ang aking katawan at ang aking isipan. Pero tinitignan ko ang larawan ni Angel sa aking tabi, ang kanyang ngiti noong bata pa siya. Noong hindi pa nadudumihan ng kasinungalingan ang aming pamilya. Para sa iyo ito, Angel, ang bulong ko sa hangin. Para sa kinabukasan mo, para malaman mo na ang katotohanan ay hindi nabibili ng pera. Nagpatuloy ako, gabi-gabi, kahit masakit ang likod, kahit namumula ang mga mata sa puyat. Hanggang sa isang gabi, nakuha ko na ang huling pirasong puzzle. Ang piraso na magduduktong sa lahat. Ang dokumentong magpapatunay na si Ricardo C. at si Lourdes ang utak ng pinakamalaking money laundering scheme sa bansa. Nang makita ko ang file sa aking screen, napahagulgol ako. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa ginhawa. Sa wakas, tapos na ang paghihintay. Sa wakas, matatapos na ang pagtatago sa dilim. 1,227 araw. Tapos na ang pagiging talunan ni Vicente. Bukas, isusuot ko ang aking murang polo mula sa SM, pupunta ako sa korte. Haharapin ko ang kanilang ngatawa at pangungutya sa huling pagkakataon. Dahil sa likod ng polong iyon, at sa likod ng mga kamay na punong grasa, ay isang lalaking handang ibagsak ang langit para sa katarungan. Maganda ka, Lourdes. Maganda ka, Ricardo C. Dahil ang aninong minaliit ninyo
ay siya palang lalamon sa inyong buong mundo, tapos na ang inyong oras. Dahil ang katotohanan ay narito na, dumating ang araw na matagal ko nang hinihintay, ngunit hindi ito dumating sa paraang inaasahan ng marami. Dumating ito sa anyo ng isang puting sobre, isang opisyal na sulat mula sa korte. Binasa ko ang nilalaman nito habang nakaupo ako sa aking maliit na talyer. Ang asawa kong si Lourdes ay muling nagain ng reklamo. Sa pagkakataong ito, hindi na lang basta divorce. Gusto niya akong alisan ng karapatan na makita ang aking anak na si Angel. Ang dahilan niya, ako raw ay isang masamang impluensya. Dahil daw ako ay isang hamak na mekaniko. Dahil daw ang bahay ko ay hindi angkop para sa isang batang lumalaki. Gusto niyang gawing isang beses na lang sa isang buwan ang pagkikita namin at kailangan pang bantay. Naramdaman ko ang pait sa aking lalamunan, ngunit sa likod ng pait na iyon ay may isang ngiti na dahan-dahang lumitaw sa aking mga labi. Sabi ko sa aking sarili, "Salamat Lourdes, salamat dahil ikaw mismo ang nagbigay sa aking ng pagkataong tapusin ang laban na ito." Alam niyo po, sa mundo ng investigasyon, may tinatawag kaming golden opportunity. Iyon ang sandali na ang iyong kalaban ay nagiging masyadong kampante, masyadong mapagmataas, masyadong sigurado na panalo na sila, at doon sila nagiging pabaya. Iyon ang naging plano ko. Hahayaan ko silang dalhin ako sa korte. Hahayaan ko silang hiyain ako sa harap ng lahat. Dahil sa sandaling iyon, kapag ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin, doon ko ilalabas ang katotohanan. Agad kong tinawagan ang aking mentor na si Lolo Efren. Nakita kami sa aming lihim na lugar, isang maliit na karinderya kung saan kami lang ang nakakaalam. "Lolo Efren," sabi ko sa kanya, "handa na po ang lahat ng ebidensya, ang bawat piso na ninakaw nila, ang bawat pekeng dokumento. Nakasave na po sa drive na ito." Inabot ko sa kanya ang maliit na hard drive. Iyon ang bunganga aking 3 taon na pagtitiis, 1,227 araw nga aking buhay. Tiningnan ako ni Lolo Efren ng may malalim na respeto. "Vicente, sigurado ka ba rito? Kapag ibinigay ko ito sa NBI, wala nang balikan ito. Makukulong si Lourdes. Mawawalan ng ina ang anak mo." Huminga ako ng malalim. "Lolo Efren, mas masakit para sa isang anak ang lumaki sa piling ng isang inang magnanakaw. Mas mabuti nang malaman niya ang katotohanan, kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Para sa katarungan ito, para sa ating bayan." Tumango si Lolo Efren. "Sige, kakausapin ko ang aking mga kakilala sa NBI. Sisiguraduhin natin na ang warrant ay ilalabas sa mismong araw ng inyong hearing. Sa loob ng courtroom, doon natin sila bibiglayin." Iyon ang naging hudyat. Ang bitag ay dahan-dahan nang nagsasara, ngunit bago ang lahat, may isa pa akong kailangang gawin. Kailangan kong ihanda ang aking sarili. Isang araw bago ang hearing, pumunta ako sa SM. Naglakat-lakat ako sa gitna ng maraming tao. Pumasok ako sa section ng madamit. Nakita ko ang isang asul na polo. Simple lang, gawa sa murang tela. May tak na nagsasabing on sale. 400 at 27 piso. Binili ko iyon. Iyon ang isusuot ko sa korte. Bakit? Dahil gusto kong makita nila ang isang Vicente na minaliit nila. Gusto kong tumawa sila kapag nakita nila ako. Gusto kong isipin nila na wala akong laban. Ang polong iyon ay magiging simbolo ng kanilang pagbagsak. Kinabukasan, maaga akong nagising. Isinuot ko ang aking bagong bili na polo. Inayos ko ang aking buhok. Tumingin ako sa salamin. Wala na ang grasa sa aking mga kuko. Pero ang mga kalyo sa aking kamay ay nandun pa rin. Isang paalala ang 3 taon kong pagtatrabaho sa talyer. Para sa iyo ito, Angel. Ang bulong ko sa aking sarili. Habang papunta ako sa korte sa Quezon City, nararamdaman ko ang kaba. Pero hindi ito kabang dalang takot.
ito ay kabangdalang pananabik. Alam ko na salop ng courtroom na iyon. Naroon si Ricardo Say, naroon si Lourdes, naroon ang kanilang mamamahaling abogado, naroon ang kanilang kayabangan. Inisip nila na ang pera nila ang magdidikta ne hustisya. Inisip nila na ang koneksyon nila ang magdiligtas sa kanila. Ngunit hindi nila alam. Nasa labas ng pintuan ng korte ay naghihintay na ang maahente ng NBI. Naghihintay ang batas na matagal na nilang binaluktot. Pumasok ako sa loob ng silid. Nakita ko ang mapang-alipustang tingin ni Lourdes. Nakita ko ang tawa ng kanyang abogado habang tinitiknan ang aking suot. Nanatili akong tahimik. Umupo ako sa aking silya. Hindi ako tumitingin sa kanila. Sa isip ko, binibilang ko na lang ang mga minuto. Dahil sa sandaling tawagin ng hukom ang aking pangalan, doon magtatapos ang lahat. Ang bitag ay nakahanda na at walang sinumang makakaligtas. Ang akala nila, ako ang biktima. Ang akala nila, sila ang panalo. Ngunit sa huli, makikita nila kung ano ang tunay na lakas ng isang taong may katuwiran. Maganda na kayo dahil ang hustisya ay narito na at sa pagkakataong ito, wala nang kawala. Huminga ako ng malalim at hinintay ang unang salita ng hukom. Ito na ang sandali nga totohanan. Tumigil ang ingay sa loob ng courtroom for matapos ilabas ng mga ahente ng NBI si Lourdes. Ang silid na kanina ay puno ng sigawan, ay biglang binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang kataong naroon, ang makamak-anak ni Lourdes, at ang kanyang abogadong si Ate Gregorio, ay tila naging mga rebultong bato. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Dahan-dahan akong umupo muli. Inayos ko ang aking asul na polo. Ang polong nabili ko lang sa SM sa halagang 427 piso. Ang damit na ito na kanina lang ay pinagtatawanan nila. Ngayon ay naging saksi sa pagbagsak ng kanilang kaharian ng kasinungalingan. Tumingin ako kay Judge Santiago. Tinanggal niya ang kanyang salamin at hinilot ang kanyang sentido. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Ngunit wala na ang tingin ng isang striktong hukom. Ang nakita ko sa kanyang mamata ay isang matinding respeto. Ginoong Ramos, ang simula ng hukom. Ang kanyang boses ay mahinahon, pero bawat salita ay may bigat. O mas tamang tawagin kitang Special Investigator Vicente. Nabasa ko ang affidavit na isinumite ng NBI kaninang umaga at kailangan kong sabihin. Sa loob ng 23 taon ko sa serbisyo, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng sakripisyo. Huminto siya sandali. Tumingin siya sa mga kalyo sa aking kamay, ang nga kamay na 3 taon na naging marumi dahil sa grasa. Habang nilalait ka nga tao rito dahil sa iyong trabaho sa talyer. Habang tinatawanan ka nila dahil sa iyong suot, hindi nila alam na ikaw pala ang gumagawa ng paraan para malinis ang dumi sa ating lipunan. Ang ginawa mong pag-imbestiga ng palihim sa loob ng 3 taon. Habang tinitiis ang lahat ng kahihiyan, ay isang kabayanihan. Lumingon si Judge Santiago kay Ate Gregorio, na noon ay nakayuko na at hindi makatingin ng diritso. Ate Gregorio, ang matigas na wikang hukom. Ang iyong kliyente ay hindi lamang isang taksil na asawa. Siya ay isang kriminal na nagnakaw sa bayan at ikaw, bilang kanyang abogado, ay dapat ding maghanda. Dahil sisiguraduhin ko na imbestigahan din ng NBI ang bawat sentimong ibinayad sa iyo ng Prestige Communications. Nanginig ang mga kamay ni Ate Gregorio. Ang kayabangan niya kanina ay tuluyan ng naglaho. Pagkatapos ay muling humarap sa akin si Judge Santiago. Ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiting puno nga pakilala dahil sa mga pangyayaring ito at sa malinaw na panganib sa bata. Binubura ko na ang lahat ng naunang kasunduan sa kastodi. Bilang hukom ng korte na ito, iginagawat ko sa iyo ang pansamantala at madalyang kastodi para sa iyong anak na si Angel. Kunin mo ang iyong anak, Vicente,
At sa susunod na pumunta ka sa aking korte, bahagya siyang tumawa. Suotin mo ang kahit anong gusto mo, kahit iyang polo na iyan, dahil para sa akin, iyan ang suot ngang isang tunay na lalaki. Salamat po, Honorable Judge. Ang tanging nasabi ko, pakiramdam ko ay may isang mabigat na pasanin ang nawala sa aking balikat. Isang pasaning binuhat ko sa loob ng 1,227 araw. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Ang katarungan ay hindi lamang sa loob ng courtroom na iyon. Kasabay ngang pag-aresto kay Lourdes, sinalakay din ng mga autoridad ang opisina ni Ricardo C. sa Makati. Nahuli siya habang sinusubukan niyang sunugin ang ilang mahahalagang dokumento. Pero huli na siya dahil ang lahat ng kopya ay nasa drive na ibinigay ko kay Lolo Efren. Ang sumunod na 18 buwan ay naging mahaba. Ang kaso ay naging usap-usapan sa buong Pilipinas. Ang mekanikong investigator, iyon ang tawag sa akin ng magabalita. Si Ricardo C., ang taong akala ay haringang mundo, ay hinatulan ng 23 taon sa bilanguan. Money laundering, pagnanakaw ng pondo ng gobyerno, at obstruction of justice. Wala siyang kawala. Ang bawat sentimong ninakaw niya, ang bawat bilyong piso na duman sa Prestige Communications, ay naging rehas na nagkulong sa kanya. At si Lourdes, ang asawa ko, sana ay naging biktima lang siya, pero sa huli, pinili niyang maging bahagi ng krimen. Dahil sa kanyang pakikipaktulungan sa investigasyon laban kay Ricardo, nabawasan ang kanyang hatol. Ngunit kailangan pa rin niyang pakbayaran ang kanyang makasalanan. 7 taon siyang makukulong sa correctional facility. Naalala ko nung binaba ang hatol sa kanya. Tumingin siya sa akin. Umiyak siya. Hindi na ito ang iyak ng isang taong nagmamakawa. Ito ay iyak ng isang taong tuluyan ng nawalan. Nakita ko ang pagsisisi sa kanyang mamata. Pero ang katarungan ay hindi nadadaan sa luha. Ang batas ay batas. Nang lumabas ako ng korte sa huling pagkakataon, kasama ko si Angel. Hawak ko ang kanyang maliit na kamay. Ang sabi niya sa akin habang naglalakad kami sa parking lot. Totoo po ba na hindi ka nababalik sa talyer? Nigumiti ako at lumuhod sa harap niya. Pinunasan ko ang kanyang mga mata. Anak, tapos na ang misyon ni Papa sa talyer. Ngayon, ang misyon ko na lang ay ang maging pinakamabuting tatay para sa iyo. Ibig sabihin po ba, hindi ka naamoy grasa? Ang tanong niya na may halong biro. Natawa ako, isang malakas at malayang tawa. Siguro minsan, amoy langis pa rin si Papa kapag inaayos ko ang sasakyan natin. Pero hindi na tayo kailangang magtago. Angel, wala na tayong dapat ikahiya. Tumingin ako sa langit. Masarap ang simoy ng hangin. Masarap sa pakiramdam na ang katotohanan ay lumabas na. Alam ko na marami pang pagsubok ang darating. Alam ko na kailangan ko pang ipaliwanag kay Angel ang lahat kapag malaki na siya. Pero sa ngayon, sapat na sa akin na makasama kami. Natutunan ko sa 3 taong ito na ang katarungan ay parang isang pananim. Kailangan mo itong alagaan. Kailangan mong maghintay. At kailangan mong magtiis sa ilalim ng init at ulan. Ang akala ng mga makapangyarihan, ang akala nina Ricardo at Lourdes, ay kaya nilang bilhin ang lahat. Pero nakalimutan nila ang isang bagay. Ang katotohanan ay walang presyo. At ang isang taong lumalaban para sa katuwiran ay hinding-hindi matatalong kahit anong daming salapi. Nakamit na ang hustisya. At sa wakas, maari na kaming mamuhay ng payapa. Dahil sa huli, ang katotohanan ang siyang tunay na magpapalaya sa atin. Ang aking 3 taon sa dilim ay natapos na sa isang napakaliwanag na umaga. Tayo na, Uncle. Uwi na tayo. Ngayon, habang nakaupo ako sa franda ng aming maliit na bahay sa probinsya, pinagmamasdan ko si Angel. Tumatakbo siya sa damuhan, kalaro ang aming aso,
Naririnig ko ang kanyang malakas na tawa, isang tawa na malaya, isang tawang wala ng bahit ngang takot o pag-aalinlangan. Tapos na ang bagyo, payapa na ang lahat. Marami ang nagtanong sa akin, Vicente, bakit hindi ka bumalik sa AMLAC? Inalok akong gobyerno ng mas mataas na posisyon, isang posisyon na may mas malaking sahod, mas malawak na kapangyarihan, at mas maraming benepisyo. Pero, tinanggihan ko po ang lahat ng iyon, sabi ko sa kanila. Sapat na sa akin ang 3 taon na pakikipaglaban sa dilim ngayon. Gusto ko namang mamuhay sa liwanag. Kasama ang aking anak, ang 3 taon na nawala sa amin. Ang 3 taon na hindi ko siya nayakap ng mayos. Iyon ang gusto kong bawiin. Dahil natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi mo makikita sa balanse ng iyong bank account. Ang tunay na yaman ay hindi ang nga mamahaling bag o sapatos na binibili ni Lourdes. Ang tunay na yaman ay ang oras. Ang oras na kasama mo ang mataong mahal mo. Ang oras na nakikita mong lumalaking mabuti ang iyong anak. Iyon ay hindi kayang bayaran ng kahit na anong halaga ng salapi. Minsan, tinisinyan ko pa rin ang aking lumang asul na polo. Nakatago lang ito sa aking aparador. Hindi ko ito itinatapon. Dahil ang polong iyon, na nakakahalaga lang 427 piso, ang nagpaalala sa akin ng isang mahalagang aral. Huwag na huwag mong huhusgahan ang isang tao base lamang sa kanyang panlabas na anyo. Huwag mong mamalitin ang taong nakasuot ng sinalas. O ang taong may grasa sa kamay. O ang taong tahimik lang sa gilid. Dahil hindi mo alam ang bigat ng krus na kanyang binubuhat. Hindi mo alam ang lalim ng sakripisyong kanyang ginagawa para sa kanyang pamilya. Ang mundo ay madalas na mabulag sa kinangang ginto at sa yabang ngang kapangyarihan akalangang marami ang makatulad nina Ricardo C. at Lourdes ang maharingang lipunan. Akala nila ang pera ay sapat na baluti laban sa batas at sa katarungan. Pero nakamali sila dahil ang katotohanan. Ang katotohanan ang siyang pinakamalakas na baluti, maaring matagalan bago ito lumabas. Maaring matabunan itong kasinungalingan sa loob ng maraming taon, pero sa huli, ang katotohanan ay parang araw. Hindi mo ito pwedeng takpan ng iyong mapalad. Lilitaw ito at liliwanagan ang lahat ng dumi sa paligid. Para sa malolo at lola na nakikinig sa akin ngayon, alam kong naiintindihan ninyo ako, ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang naipon mo, kundi tungkol ito sa kung gaano karami ang minahal mo, at kung gaano ka naging tapat sa iyong sarili at sa Panginoon. Ang pagmamahal ng isang ama o ng isang magulang ay kayang gawin ang lahat. Kayang tiisin ang kahit anong kahihiyan, kayang harapin ang kahit anong panganib. Ako si Vicente Tomas Ramos, isang ama, isang investigador, at ngayon, isa na lamang simpleng tao na nagpapasalamat sa bawat araw na kasama ko ang aking anak. Sana po, ang kwento ko ay nag-iwan ng aral sa inyong mapuso. Na kahit anong hirap ng buhay, huwag nating bibitawan ang ating integridad. Dahil iyan lang ang bagay na hindi mananakaw sa atin. Hanggang sa ating pagtanda. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking kwento. Kung nagustuhan ninyo ito, maaari po bang pindutin ninyo ang like button at huwag ninyong kalimutang mag-comment sa ibaba. Gusto kong malaman, ano po ang pinakamalaking sakripisyo na nagawa ninyo para sa inyong mga anak? Mag-ingat po kayong lahat. Hanggang sa muli nating pakikita sa susunod na kwento ng buhay at katarungan. Paalam po at pagpalain tayong lahat ng may kapal.